Hello guys, good morning. So guys, isi-share ko sa inyo kung paano ako nagkaroon ng 40,000 followers and 5.3 million views sa isang Reels video lang. So igagayad ko kayo step by step and sana itong video na to is makatulong para at least, di ba, malay natin sa pagsusumikap natin sa pag-upload, sa pagiging consistent at pag-upload ng mga, alam niyo na, mga Reels natin. Is malay natin, di ba, gamit yung best practices na ito is magkaroon tayo ng ganito ding kalaki na views at the same time sobrang daming followers na pwede madagdag sa inyo. And guys, etong aking insight within 28 days, no, I gained 40,000 followers. Bagong followers yan, guys. And then 300,000 na engagement, included yung comments, yung interaction, yung shares, di ba? And then yung reactions. And then sa revenue, siguro approximately umabot to ng $400 sa loob lang po siya ng isang buwan. Isang video lang to, guys. So isa-share ko sa inyo. Ito, nakikita nyo yung insight dito, yung data, yung reach natin is umabot siya, guys, ng 3.7 million views dahil sa isang video lang. Sobrang laki nang naitulong nun. So, isa-share ko sa inyo and then later papakita ko sa inyo yung overall sahod natin this month kay Facebook. Okay? So, kanina nag-post ako related dito sa best practices. Talaga namang siya, effective naman siya, guys. And gusto ko lang din i-share sa inyo, mali natin, minsan, di ba, sobrang tayo natin na-upload na Reels and minsan may mali pala or meron pala tayong hindi nasusunod sa mga best practices or suggestion ni Facebook na pwede makatulong sa atin. So, eto po yung isang video na yun. Meron lang po ito na duration na 1 minute and 11 seconds. So, in-upload ko siya, guys, nung September 13. Ayan. And upon uploading, guys, isang araw lang nag-generate kagad siya ng 1.5 million. The following days, umabot na siya ng 3 million. The following days, umabot na siya ng 5 million views. So, ganun katindi yung power po ng best practices na ito. So, next, ito yung best practices na sinunod ko. Wala lang, try ko kung effective pa din yung algorithm and sinunod ko naman siya lahat. Every day, nagsishare ako sa story, nagsishare ako sa mga groups, hindi spammy yung pagsishare. Dapat kung ano yung video mo, kung ano yung content mo, dun mo siya isi-share sa specific na groups. Okay? And pangatlo, ayan, write a captions. Or ang tawag dito, guys, is compelling title. So, make it short and intriguing, no? Or yung mauhook yung attention ng viewers once na nabasa or nakita nila yung titles. And of course, lagyan nyo din ng powerful hashtag. Etong hashtag, ito yung nagra-rank sa atin sa search engine optimization. Kung familiar kayo dyan, yung hashtag na alam ko kilala nyo to, FYP. Diba? Hashtag FYP o hashtag updates, news. Yan yung mga common na nire-research ng mga viewers kapag may mga trending. Hashtag trending videos. Yun yung mga ilagay nyo kapag kayo ay mag-upload. So, lagyan nyo ng hashtag. Yan yung pang-apat. Lagyan nyo siya ng creative tools like yung emoji, yung stickers. Kayo na bahala dyan kung ano yung pinoportray nyo sa title, yung emotions na nag-a-attract sa viewers na i-click yung video nyo. Siyempre, kung mag-upload tayo ng video, dapat hindi siya muted. So, dapat okay yung quality ng sound, wala masyadong noise, walang masyadong distraction sa noise para at least yung viewers is focus doon sa pinapanood nila. So, make it sure kung kayo is gumagamit ng mobile devices or cellphone, merong mga affordable na mga
microphone na merong noise cancellation features. So, sobrang affordable. May nakita ako, nasa 1,500. And then, itong ginagamit ko guys, itong Lark, ayan, is nasa, medyo may presyo, but again, sobrang convenient kasi kahit malayo ako, nadadala ko siya. And sobrang tagal malobat. Ito yung Lark M2. So, suggest ko, ilalagay ko na lang dyan yung, yung description kung gusto niyo mag-purchase nung ating microphone. Ayan, kasing laki lang siya guys ng botones. And sobrang gaan. And ito yung box niya. Ayan. Ito guys, mula nung pinurchase ko siya, isang charge ko pa lang siya. Pero, ayan, 3 bar pa din siya. So, 75% pa din. Ang tagal malobat. I tell you guys, ito yung isa sa pinaka best buy ko this year 2024. Meron akong isang ginamit na noise cancellation na microphone. Kaso medyo bulky siya, guys. Kailangan mo pang i-clip. Ito guys, magnetic na yung gamit niya. Ilalagay mo lang, sagging or hindi siya, hindi masyadong bulky yung microphone. So, yan. Pwede sa mobile, iPhone, and then sa camera. Yun lang. Segue lang, guys. Kasi, alam naman natin kapag yung sound natin is nadidinig yung lakas ng electric fan, possible yan, guys, di ba, ma-irita yung viewers or mawala yung focus nila. Katulad ngayon, guys, habang nagbablog ako, meron electric fan na nakatapat dito. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. Electric fan. Di ba? Na umiikot habang nagbablog ako. So, I suggest gumamit kayo ng microphone na may noise cancellation features. And then, next naman, syempre yung pang 7 best practices na sinasuggest sa atin ni Facebook and makakatulong din to promote yung video natin or masuggest sa wider audience. Keep your reels between 15 seconds to 90 seconds or longer. So, eto talaga guys is nasa update ito. Kung hindi nyo pa nababasa, paulit-ulit sinasabi, basahin yung content monetization beta. Hindi na po magkakaroon ng earnings yung mga reels video natin kapag mababa siya sa 15 seconds. Dapat po 15 longer seconds or 1 minute and longer yung ating short video. And then, syempre, malinaw dapat yung camera natin or yung ginamit natin na pang-capture ng video. Dito, nakalagay, ensure your reel is at least 720 pixel. Pero at least, ako guys, I suggest 180 pixel kasi once na in-upload natin ito sa Facebook, nagre-reduce pa yung yung size. So, kung 720, possible bababa pa siya. I suggest gamit kayo ng yung quality ng camera, 'di ba? Etong gamit ko naman, guys, Huawei phone na pura 70, naka 4K ako. Ito, as of this recording, 4K resolution yung gamit ko dito. And meron akong 60 frame per second. Yung frame per second, guys, ito yung hindi siya masyadong magalaw kahit nasa biyahe kayo, nagbe-video shoot kayo, o nagbablog kayo sa outside. Di ba, minsan pag naglalakad tayo, gumagalaw siya pag hindi establish yung camera. So, ito is meron siyang stabilization na 60 frame per second. So, ayun, ang suggestion ni Facebook. And, syempre, idadagdag ko na din dito. Kung talagang gusto natin, di ba, na maging effective na content creator or mas dumami yung followers, views, and engagement. And at the same time, kapag tayo is monetize na, nasunod natin ito at naging consistent tayo and umiwas tayo sa mga policy na pwede natin malabag. Ito nga yung tatlo, common na itong tatlo na to, yung content, partner, and yung community guidelines. So, I highly suggest basahin nyo din po yan para at least, di ba, maiwasan natin or ma-minimize natin yung risk ng ating page or account para ma-demonetize or magkaroon ng violation. Okay? And be consistent. Kung kayo ay nagsisimula or aspiring content creator kayo, magsimula muna kayo sa short video, upload regularly or consistent. Yun lang yung masasuggest ko as of now. So, paano makikita itong best practices? Punta lang po kayo sa
sa video uploaded na dito sa inyong Reels. So sample, ito yung video na yon na nagkaroon ng 5.3 million views. I-click nyo lang yung video na yan, or meron dito na nakalagay katabi ng boost post. Ito nga yung see insight and ads. So dito natin makikita yung data, yung plays, number of likes, number of comments, number of shares, and revenue na kinita. Imagine guys, in just one video na in-upload natin, out of nowhere, nag-viral, kumita tayo ng $373 times natin sa 56. That's around 20,000 pesos din yan, na out of nowhere, in just 1 month, pwede tayong makareceive ng gantong kalaki. So malaking tulong na yung guys. 20,000 is 20,000 pa din sa loob lang ng isang minuto na video upload. Okay, so maraming salamat. Hopefully may natutunan, and please do share this video. And guys, kung gusto nyo pa ng mga ganitong update, don't forget to subscribe, and I highly appreciate kung i-click mo yung bell icon para pag may mga next coming video tayo, manonotify kayo kagad. See you again sa next video.